tinaguriang gateway to the north. Hindi ka makatutuloy sa paroroonan mo sa Hilagang Luzon hanggat hindi dumadaan sa mga daanan dito. Duyan ng unang republika ng Pilipinas. Ang Bulacan ay tanyag sa mga makasaysayang lugar, tao, sining at kultura. Ngunit maliban sa mga nakabubusog sa ating mga mata, papayag ba tayo na hindi mabubusog ang ating mga kalamnan? Samahan nyo kami upang malaman kung bakit nga ba ang Bulacan ay hindi dapat lamang dadaanan. Inyo na rin itong hihintuan, bababaan, kakainan at babalik-balikan. Ako si Lloyd Ramos. Ako, si Larry R. Marcelino. Tara, Tara! biyahe tayo! Partner, nasan tayo ngayon? Ngayon nandito tayo sa Bebelog Bebes Tonkatsu. Tama ka dyan. Dito tayo ngayon sa Barangay Santa Elena, bayan ng Hagonoy. At alam niyo ba na ang Hagonoy ay isa sa mga bayan na nagpo-produce ng masasarap at mga fresh na seafood products dito sa bayan ng Bulacan. Kaya ngayon, nandito tayo sa Bebelog Bebes Tonkatsu. Dahil isa sila sa nagpo-produce at naghahain ng masasarap na seafood recipes dito sa bayan ng Hagonoy, lalawigan ng Bulacan. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang tikman at alamin ang pinagmamalaki ng Bebelog's Bebes Tonkatsu. Dito lang yan sa Barangay Barangay Santa Santa Elena, Elena, bayan ng Hagonoy. At nandito tayo ngayon sa Bebelog Bebes Tonkatsu kasama ang main and head chef. Sir, ano po pangalan natin? Ako po si Crispin D. Santos, head chef na Bebelog. Sir, gano'n na po katagal sa service? Bale, 6 years na po ako dito sa... 6 years, sobrang tagal na. For sure, sobrang expert na si Sir sa pagluluto. Paano po nagsimula yung floating restaurant? Usually, itong floating restaurant, nag-start kami doon pa lang sa garahe. Tapos naisip ni Madam Yumi Honda, ang may-ari nito, na maglagay ng balsas, like floating restaurant. Yan. Dalawa pa lang. Tapos, lumakas kami ng lumakas. Ayun, nadagdagan. Start itong Bebelog noong February 26, 2017. Kaya 6 years na kami. Magsi 7 years na. So, simula nung nagbukas po ang Bebelog, kayo na po ang head chef. Hindi pa. Bali, nag-apply lang ako. Nag-start na itong Bebelog. Siguro mag-1 year bago ako na pasok dito. So guys, nandito tayo ngayon sa Bebelog Bebes Tonkatsu at sa isa sa mga balsa na pinagmamalaki nila at sikat sila. So guys, makikita naman natin na sobrang ganda ng lugar dito at talagang may pagmamalaki nga dito ng Bebelog Bebes Tonkatsu. Sir, ngayon naman po, ano po yung mga best recipe na madalas nating inihahain sa mga customer ni Bebelog? Halos lahat naman best seller namin. Wala naman kaming mga pagkain na hindi nabibili lahat. Kaya gumawa kami ng isang recipe na naka-include na lahat yung aming mga best seller. Gumawa kami isang pangalan na Bongga kasi bongga siya pagka inihain. Bongga. Oo. Inaisip ni Madam yon kasi kakaiba nga naman pangalan. Nandoon na yung sisig, sinigang na baboy, or sinigang na hipon. Tapos pritong buong manok, iyon ang aming sinubsob. Isa rin sa best seller namin yan. Tapos may chop suey na. Kasama na rin ang drinks doon. Bigla ako nagutom dun. Pero for sure mamaya matitikman natin yan. Yes. Okay guys, so eto na yung foods na inihain sa atin ni Bebelog Bebes Tonkatsu. So meron tayo ditong fresh talaba, fresh alimango, of course di mawawala yung tonkatsu, pork tonkatsu, then pork sisig, then may mga side dish na cabbage, then leche flan. Yes, may chicken din tayo, then of course di mawawala si rice. At partner, napaka-generous ng amount ng serving nila, no?
Yeah, siguro per serving itong pork sisig good for 3 to 2 person. 3 to 4 persons, di ba? Ako mahilig talaga ako sa sisig, kaya patay sa akin to later. Tara, lantakan na natin to. Kain na natin. So guys, kakatapos lang namin kumain at kitang-kita nyo naman na taob. Simot. Taob. Sobrang So, simot lahat. For me, recommended talaga to at may pagmamalaki talaga ng Hagono itong Bebelog Bebes Tonkatsu. Tama yun. Pinaka-paborito ko sa kinain natin. Siyempre itong fresh talaba. Tapos itong fresh alimango, super fresh talaga. Hindi siya malansa, hindi rin sobrang alat. Saktong-sakto, very recommended. And of course, my favorite, yung pork sisig nila, super sarap. And of course, nawala na yung tonkatsu kasi super sarap, super crunchy, tsaka malasa yung laman. Kaya very recommended. Kaya guys, kung may time kayo, bring your family here. Pwede kayo mag-dinner dito. Ibang experience yung nandito since may floating restaurant sila. Tara na kayo dito sa Barangay Santa Elena, sa bayan ng Hagonoy. Bebelog Bebes Tonkatsu. So hello guys, nandito kami ngayon sa Barangay San Vicente, Malolos City, Bulacan. At ngayon nandito kami sa aming next stop which is ang Puni. So partner, explain mo nga sa kanila kung ano yung Puni. Ang Malolos City at ang Bulacan ay kilala hindi lamang sa masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa makukulay at magagandang sining. At isa na rito ang Puni. Kaya samahan nyo kami upang alamin kung saan ito nagsimula, kung saan ito ginagawa, at kung paano ito umuusbong mula noon hanggang ngayon. Tara! Tara! At ngayon kasama natin si Ma'am. Ma'am, ano po pangalan niya? Ella. Si Ma'am Ella. Kasama natin si Ma'am Ella. Gano'n na po kayo katagal sa pagpupuni po? 6 years na. 6 years, ang tagal na rin. Ano po kayo, ano po position mo? Labor. Kayo po yung senior waiter. Yung mga senior waiter, sila yung mga hasana sa pagpupuni. Ma'am, feeling ko isa ka talaga sa pinakamagaling magpuna dito sa Malolos. No? So, pwede niyo po ba kami turuan kung paano po gumawa ng mga puni po? Tara! Tara! Isa ba po? Ano po, tinatawag po namin itong butil. Buti. Opo. Ito yung karaniwang mga ginagawa namin sa earrings, sa mga accessories mga po. accessories. Ganito po siya, isang plant lang po kailangan. Ano po ang gagawin natin? Ibubuhol po natin ito dito sa dulo. Ayos po natin siya na parang triangle po. Triangle. Saka po-form po natin siya na parang pyramid. Isang pyramid. Ayan. At kung tawagin Butil. nila ay butil. Butil. Kasi isang butil. Yan. So, Ma'am Ella, thank you po sa pagturo niyo po sa amin ng butil, ng lucky fish at po ng tree. So, Ma'am, madami po kami natutunan ngayon po. So, baka po pag nakakuha kami ng ganitong dahon sa gawin po namin yung ganito. Maraming salamat po, Ma'am Ella. Okay, so guys, here we are with Miss Jonah Garcia. She Yes. is the social entrepreneur of the Bonit Handicraft here in Malolos City. So, ma'am, how are you po? Very good. Ngayon, Christmas season, di Yes. ba? So, since Puni is a traditional craft, which means to decorate or beautify, Yes. talagang dami namin orders ngayon ng decorations Very and in-demand gifts. sila. Yun. So, it all started when my mother-in-law, si Mrs. G. Garcia, gifted me with a Puni bouquet for my wedding. So, sabi ko kay nanay, ang ganda naman ito, bakit hindi natin gawing negosyo? Sabi sa akin ni nanay, naku anak, napakahirap gawin yan. Imagine mo, lahat ng Puni components, i-weave ko, tapos i-assemble ko isa-isa, parang hindi ko yata kakayanin. So sabi ko, nanay, ito may idea ko, bakit hindi natin turuan yung mga kababaihan dito sa Malolos, sila yung mag-weave ng components, tapos ikaw yung design tsaka assembly. Para at least, di ba,
yung production natin, mas magaan in your part, mas nakakatulong tayo sa mga kababaihan natin. So, yan, I think very important talaga na may ambassadors tayo ng Uni Art. So, we're very, very pleased to share this art with you all. So, I hope that you will spread the good news about our traditional Bulacan craft. And let's help each other and our fellow Bulacanos, especially local handicrafts, local businesses, to be known and recognized not only here in the Philippines but also worldwide. So we are looking forward for a cooperation with my fellow Bulacanos. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat Thank you. po. Thank you. It's an Thank you honor. po. Thank you. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Kalumpit Public Market para i-feature ang kanilang pinagmamalaki na longganisang kalumpit. Tara! So ngayon, nandito tayo sa isang stall dito sa Kalumpit Public Market para mag-interview ng isang may-ari ng pwesto dito. So ma'am, ano pong pangalan niyo po? Ako nga pala si Gloria Guades. Opo. Pwede niyo po bang sabihin kung paano po kayo nagsimulang magtinda dito sa Kalumpit Public Market po? Yes po. Dalaga pa po ako noon. Siguro mga 25 years old pa lang Opo. ako nagsimula na ako magtinda dito. Pero nung una, hindi pa baboy manok ang tinda ko. Nag-umpisa ako sa gulay at saka sa prutas. Doon pa po kami sa lumang palengke sa ibaba. Opo. Yun po ang una kong pinagsimulan ng pagtitinda. Wala pa po akong asawa noon. Tapos later on, ayun, nagkaroon ako ng pamilya. Napunta ako sa section ng meat at saka Opo. chicken. Siguro ang edad ko noon, mga 33 years old na ako. Ngayon, magsi-60 na ako. Opo. So, paano niyo po naisipan gumawa po ng longganisa? Ito kasi nung araw pa, siguro bata pa ako, Opo. talagang ginagawa na ang longganisang kalumpit. Kaso mo, hindi nga lang medyo na popular, ganun ba? Hindi ba? Pero ginagawa na yan, kilala na yan. Ito, minanapan namin dun sa talagang unang-unang nagtinda. Opo. Ano pong masasabi nyo ngayon sa nagiging outcome po ng pagtitinda nyo dito sa Kalumpit Public Market po? Sa ngayon maganda naman ang nagiging outcome namin kasi nga naging popular ang aming longganisa, tapos yung aming mga fresh, Opo. puro fresh talaga, fresh ang pork, fresh ang chicken, talagang na ng tao yung ang kalumpit maano ang tinda, Opo. mga fresh. Kaya naging popular naman sa mga tao. So, ayun po ma'am, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po sa amin dito sa tindahan nyo po at nawa po ang longganisang kalumpit ay mas magbigay ng buhay dito sa bayan ng Kalumpit. At ngayon, samahan nyo akong pasyalan ang isa sa lugar kung saan dinudumog ng mga tao tuwing gabi. Ito ang Malolos City Hall at Malolos Night Market. Tara! Tiyak mabubusog hindi lamang ang inyong mga mata, pati na rin ang inyong mga kalamnan. Kaya sa susunod na biyahe, hindi lang dapat inyong dadaanan, kundi inyo na rin itong hihintuan. Kaya tara, sa Bulacan!